Iwasan nyo pagiging addict nyo sa pera. Mabuti pa po yung addict sa droga may rehab. Sa mga addict na tulad ninyo, walang rehab yan. Ito nga po pinag-uusapan yung ninanakaw ninyo eh. Tapos magtatas pa kayo ng buwis? Para na sa PhilHealth na naman. Anak ng... Saan kayo humuhugot ng kapal na mukha? Nagpapanukala ngayon na naman ang Kongreso. Napatawan po ng mula 6 hanggang 12%. Kumbaga, dagdagan pa. Ay naku po, saksakan na talaga ng kawalang hiya ng mga nasa gobyerno, mga nasa pamahalaan. Bakit? Gusto na namang magdagdag ng buwis. Magpatong ulit ng buwis. Para saan? Kukurakutin lang. Pakinggan po natin. Si Ted Filon, talagang hindi na niya napigilan yung kanyang sarili. Ito po, panoorin po natin, pakinggan si Ted Filon. Ako yung magpapasintabi lang, girl. Kasi kinikilabutan ako dito sa balitang ito eh. Hindi po naman lahat at ako po'y humihingi ng pangunawa sa baka po masyadong masakit na salita. Kayo ba'y talaga bang sukdulan ng kawalang-ihaan ninyo? Mawalang galang lang po. Sorry po, hindi naman sa lahat. Kayo ba'y manhid? Kayo ba'y walang pakiramdam? Kayo ba'y insensitive? Nagpapanukala ngayon na naman ang Kongreso. Napatawan po ng mula 6 hanggang 12%. Kumbaga, dagdagan pa. Yung kasalukuyang pong mataas ng buwis, kakataas lang nito eh. So po mga kapatid, sinasabi nga na matatamis na inumin natin. Okay po naman nga sana. Diba? Pati po itong ating 3-in-1 na kape. Nagtaas na po sila ng buwis dito eh. Gusto ho nilang gawin na mula 20 hanggang 40% yung pong buwis dito. Ang adhikain nila para daw mabawasan yung kumukonsumo ng mga matatamis na inumin. At ilagay daw sa PhilHealth yung pera. Ang ganda po ng inyong press release eh. Diba? Para sa kalusugan ng mga Pilipino. Mawalang galang lang. Ano po? Katataas lang ng buwis nito. Napakinabangan ba namin to? Eh yung PhilHealth nga, sino ba ang nag-aproba para payagan sila Ralph Recto, itong sila DBM guys. Diba? Sino ba para payagan po ang DOH at PhilHealth Management naghahasain yung halos 90 bilyones na pera natin. Kayo doon sa provision ng GAA, binigyan nyo ng kapangyarihan ang tanggapan ng Presidente. Kaya kinuha nga po kung hindi pinahinto ng Supreme Court, naubos na ho sana yung halos 90 billion, di ba? 89.9 yan, di namin makakalimutan yan. Di ba kawalang ihaan na po ito sa atin? Di ba? Hindi naman nag-insulto. Ito nga po pinag-uusapan yung ninanakaw ninyo eh. Tapos magtatas pa kayo ng buwis? Para na sa PhilHealth na naman. Anak ng... Saan kayo humuhugot ng kapal na mukha? Sorry po sa salita pero ito coming from the heart. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha ninyo? Sa gitna ho ng anomalya. Na trilyong piso, magbubuwis ka na naman. At ang iyong katwiras, kalusugan namin. Nanyo. Anak-anak po! Uy, girl, sa mga masakit mong pakinggan na salita, ako po humihingi ng pangunawa. Sorry po sa bagay, pag sinabi natin kawalang hiyaan, makapal na po yung mga balat doon, di ba? So, sa bagay, kung ikaw naman talaga nakakahinga sa ilalim ng tubig, kapal talaga ng balat mo. Buwaya yarn. Kaya po huminga sa ilalim ng tubig. Kaya ka walang, di ba, kaya wala kang reklamo sa baha. Oo naman. Alam nyo, sandali lang po dito lang po tayo kumambyo dito. Marami po sa atin, yung kape na 3-in-1, nilalagyan na ho ng kanin Pangsabaw sa kanin Pantawid sa gutom Tapos bubuwisan niya po ng 40%. Hindi ba? Tapos ang kanilang pasakalye, because they care. Sila daw po ay nagmamahal sa atin, sa ating kalusugan. Kaya itong mga taong dito talaga, di ba? Niloloko na naman tayo Di ba? Hello?
Gusto nyo magtaas na naman ng buwis para may manakaw na naman kayo. Correct. Bato-bato sa langit. Totoo tayo. Oo, sabi ko nga kanina. Dagdagan na naman ito para po may nakawin na naman kayo. Hashtag ikulong mandalang po. Ano yung sinasabi mo kanina? Gusto niyo bawasan konsumo ng Pinoy sa sugar, pero ang dapat bawasan ay ang kanilang kupit. May tama ka. Bawasan nyo pagiging addict nyo sa pera. Mabuti pa po yung addict sa droga may rehab. Sa mga addict na tulad ninyo, walang rehab yan. Anak ka ng po! Ano? Sobrang on point lahat ng sinasabi mo eh. Kuha-kuha mo. It's really on point. Kuha-kuha mo ang gigil ng mga Pilipino. Lahat ng mga gusto naming sabihin, nasabi mo ng lahat. Ay, sorry po ako yung Oo. Tumulawag kay Ma'am Jane, ha? Sa ating mga bossing dito. Pero, Oo naman. masakit lang akong pakinggan. So, kayo pong gusto magmura, ayan, magmura na kayo ngayon. Ay, sorry talaga. Pero, mamaya po, ha? Panginoon Diyos. Sige, ito tuloy lang. mo. Ito lang. O, sige. Ito ho, ha? 8:41 in the morning. Ito po. So, nabanggit sa hearing, ito ho, sa lower house, no? 400 out of 600 special health centers. Ang sabi po dito ni ASEC, ano pangalan niya kanina? Domingo. Ang tawag daw po dito ay Super Health Center. Wow! Ang halaga po nito, ha, sa GAA, tatlo ho ito. May 8 million, may 10 million, may 12 million. Ipagpalagay na po natin, inaamin ng DOH na doon sa naipatayo, ito po ay 2023 na record at COA report ito eh. Doon po sa 400 po mga kapatid ang hindi nagagamit. Nakatenga lang. Ipagpalagay natin, girl, magkano kwentada mo dito? 400 ito. Ipagpalagay na lang po natin na 8 million ang bawat isa. Magkano to? Kung 8 million times 400, 3.2 billion pesos. Tanong, sino may kagagawan dito? Hindi daw po DOH. Sinasabi, insertion na naman. Ngayon lang lumitaw. Okay. Insertion. So bakit nangyayari na walang tao? What? Sabi po ng DOH, kasi dapat dito ho, merong memorandum of understanding kung saan po naman mga kapatid, sabihin po ng DOH, o sige kami magpapatayo ng facility, bibigyan namin kayo ng gamit, malaking bagay ito ha, health center ito eh. Pero yung tatao dyan na health worker sa LGU, paano naman nangyari na nagpatayo ka kung ikaw yung LGU, magpapatayo ako ng health center tapos hindi ko naman lalagyan ng mga health workers. Yung sinasabi nga mismo ni Secretary Solidum kahapon, di ba? Bago ka maglaan ng pera sa proyekto, yung proyekto napag-aralan. Pag-aralang maigi. So, dito mga kapatid, lumalabas na naman, na supplier-driven. Meaning, basta magpatayo ka dyan, DPWH daw po ang in charge para na naman sila makakickback doon sa kontrata. Ito na naman yun eh. Itong nabulgar na may Diskaya Merong Diskaya. contractor din. Yes, sangkot nga po ang St. Gerard Construction ng mga Diskaya. According po yan kay COA Supervising Auditor for DOH Amir Gamama. Ang unang proyekto, 133 million pesos, Zamboanga Sanitarium Project, na iniwan po. Pero 98% complete naman. Yun nga lang, di na tinapos. Yung 22.45 million pesos naman na DOH satellite project sa Zamboanga del Norte under St. Gerard Construction, natapos naman po. Pero hindi ginagamit bilang health center. Ito ginagamit po bilang classroom ng Mindanao State University. Yeah, diba? So mga kapatid, magkano total nito? Itong 133 at saka 22.4. Hindi. Itong Health centers. Kung sa 8 million ang isa. 3.2 billion pesos. Kung 400 times 8 million. DOH budget po ito. Ulitin ko lang, hindi DOH hospital ang heart center. Pero kung pupunta ka ngayon doon, para sa iyong pagpapa-opera sa iyong puso,
baka ang schedule mo March na next year. Sa kawalan po ng operating room. Pupunta ka sa PGH, pupunta ka sa government hospital para sa MRI. Ang report nga dito ni Ma'am Ruth, di ba? April na next year. Wow naman! Not good. Wow! Wow! Yung available slot. Sa kawalan po ng equipment, nakita mo itong mga... Hindi ba? Nagwawaldas kayo ng pera eh.